Ang gusto ko lang sabihin sa video na to, na ang pagtulong ay wala sa kung sino man tayo or kung ano man ang meron tayo sa buhay. Ang isang yaman o ang isang personalidad ay hindi kailanman maaaring maging sukatan ng isang taos-pusong pagtulong. So guys, welcome ulit dito sa ating hashtag commercial muna. So kung mapapansin nyo, meron akong dalawang klase ng content na sinasama dito sa vlog ko. Yung isa is yung I Am For Success series, na kung saan nagbibigay tayo ng iba't ibang klase ng topic na makakapag-motivate at makakapag-inspire sa atin para maging successful tayo sa buhay. At yung isa naman is yung hashtag commercial muna, na kung saan nagpo-focus tayo sa current situation natin, sa kasalukuyang nangyayari sa paligid natin, at binibigyan pa rin natin ng positive na reaction. Hinahanap pa rin natin yung positive na side ng mga nangyayari doon sa mga na-experience natin sa paligid. So ngayon nga, isa sa mga gusto kong pag-usapan natin ngayon dito sa ating hashtag commercial muna is yung isa sa mga viral ngayon sa social media na pinag-uusapan ng halos lahat ng Pilipino, at siguro kung isa ka sa mga nakapanood ng video niya ay malamang isa ka din sa mga makaka-relate at makakasakay sa usapan natin ngayon. So hindi ko na patatagalin. So viral nga ngayon sa social media ang isa sa kapwa natin Pilipino na nagngangalang Francis Leo Marcos, na siyang pasimuno sa sikat at viral na Mayaman Challenge, na kung saan dito sa Mayaman Challenge ay ini-encourage niya or challenge niya yung mga mayayamang Pilipino, yung mga billionaire, millionaire, yung mga politiko na lumabas sa kanilang tahanan at mag-ikot at maghandog or magbigay ng tulong sa ating mga mahihirap na mamamayang Pilipino. So nakikita nga natin na kumakalat sa social media yung ginagawang aksyon nung kinikilala natin sa pangalang Francis Leo Marcos. Doon sa mga videos niya, makikita natin yung kanyang paglabas sa kanyang tahanan, yung pag-ikot niya sa kanyang community para magbahagi siya ng kanyang mga tulong na pagkain at tubig, lalo na sa ating mga frontliners. So marami ang pumupuri dun sa mga adhikain na ginagawa ni Sir Francis, hindi lang dito sa buong Pilipinas, kundi pinag-uusapan na rin siya ng iba't ibang mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Nasabi nga niya sa isa sa mga videos niya na umabot na raw sa 4 million viewers and likes yung mga sumusuporta sa kanyang adhikain. Ganon kadami yung bilang ng mga sumusubaybay sa kanyang vlogs, ganon din kadami yung mga umaasa at naghihintay na sana maambunan ng kahit kaunting tulong ng biyaya na manggagaling mismo kay Sir Francis yung mga kapwa natin Pilipino. Pero alam niyo ba na sa kabila ng mga kabutihan na ginagawa ng tao ay mayroon pa ring mga grupo ng mga Pilipino na nagsasabi na ang katauhan daw ni Sir Francis Leo Marcos ay isa lang myth. Ibig sabihin, hindi siya totoo at hindi nag-e-exist ang Francis Leo Marcos. So may mga nagki-claim na kilala daw nila yung tunay na katauhan nung kinikilalang Lodi ng maraming Pilipino ngayon. May nagsasabi na ang tunay daw na pangalan ni Francis Leo Marcos ay Norman Mangusin. May mga nagpapatotoo na hindi daw ito legitimate resident ng Green Meadow sa Pasig City. At may mga nagsasabi
na ginagawa lang daw front or pagpronta si Sir Francis Marcos ng isang Chinese na kung saan siya daw yung talagang nagmamay-ari ng mga mansyon doon sa nasabing lugar, at yung Chinese na to yung sinasabing mayroong ari-arian at sinasabing tunay na mayaman. At meron ding mga nagkiklaim na ito daw certain Francis Marcos ay dati daw nakulong, at si mismong dating First Lady Imelda Marcos nga daw yung nag-request sa NBI na paimbestigahan itong nagngangalang Francis Leo Marcos. Ngunit sa kabila ng napakadaming negatibong usapin patungkol sa kanya, marami pa rin na mga Pilipino yung patuloy na humahanga sa ginagawa na kabutihan ni Francis Leo Marcos para sa ating mga mahihirap na kababayan. At sabi nga natin kanina, marami rin sa ating mga kababayan yung patuloy na umaasa at naghihintay na sana ay maambunan ng kahit na kaunting tulong na manggagaling mismo doon sa yaman ni Francis Leo Marcos. Sa ngayon ay nananatili pa rin na palaisipan sa maraming Pilipino yung tunay na katauhan nitong kinikilala nating idol na si Francis Leo Marcos. Ang gusto ko lang sabihin sa video na to, na ang pagtulong ay wala sa kung sino man tayo or kung ano man ang meron tayo sa buhay. Ang isang yaman o ang isang personalidad ay hindi kailanman maaaring maging sukatan ng isang taos-pusong pagtulong. Sa ganitong klase ng sitwasyon na kinakaharap natin, mapalad tayong mga Pilipino na merong isang katulad ni Sir Francis Leo Marcos na handang magsakripisyo ng kanyang sariling ari-arian para sa kapakanan at ikakabuti ng mas maraming Pilipino. So again, gusto ko lang ulitin na ang pagtulong ay hindi kailanman masusukat sa kung sino man tayo at sa kung ano man ang meron tayo sa ating buhay. So guys, ito ay akin pong opinion lamang. Sa nararanasan natin ngayon, siguro hindi naman masama para sa kung sino mang Pilipino na nagnanais tumulong yung pagtulong talaga, lalo na kung nanggagaling ito sa ating mga puso. So yung ginagawa na pagtulong ni Sir Francis Marcos, kung siya man talaga ay Marcos or hindi na po yung issue. Ang importante po sa ngayon na nasa gitna tayo ng calamity na dulot ng COVID-19 is yung tinatawag natin na bayanihan. So sabi nga natin, saludo tayo sa mga tao na patuloy na tumutulong, saludo tayo sa mga tao na patuloy na lumalaban, saludo tayo sa mga tao na katulad ni Sir Francis na hindi lang pansariling interes ang iniisip, kundi mas iniisip at inuuna ngayon yung kapakanan ng maraming Pilipino. So sa mga nag-accept nung challenge ni Sir Francis Marcos, kabilang na dito sila Carlo Aquino at yung iba pang mga artista at iba pang mayayaman na tao, saludo po kami sa inyo dahil kahit papano po ay naramdaman ninyo yung pangangailangan ng ating mga mamamayang Pilipino sa gitna ng COVID-19. Hindi na po nakakatulong yung sisihan at yung pagbabatuhan natin ng sisi mula sa mamamayang Pilipino at sa gobyerno. Ang kinakailangan po natin ngayon ay ang tunay na bayanihan para patuloy po nating malabanan yung banta, yung sakit na dala-dala ng COVID-19. At para po sa akin, kung tayo po ay walang kakayahang makatulong sa pinansyal man na bagay, ang tanging maitutulong natin sa kahit na sino mang Pilipino is yung pananatili natin sa ating mga bahay at yung patuloy natin na pagsunod sa mga batas at alituntunin na pinapatupad ng ating gobyerno. So again guys, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panonood. At kung bago ka dito sa YouTube channel ko, huwag mong kalilimutan i-hit or i-click ang red subscribe button now. Bye-bye!